Okay, nako, mas malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Okay, so again, nung last week po, na nagkaroon tayo ng prayer and fasting, at nakikita ko sa ibang outreach natin, diniretso pa rin po nila, which is napakagandang bagay. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong pagkakataon na manalangin, mag-ayuno, at patuloy na kumonekta sa harap ng ating Panginoon. Okay? Again, nagpapasalamat lang po ako kasi ito po yung mga panahon na kitang-kita ko po kung paano kumikilos yung different life group communities. Sobrang nakakatuwa po yung mga nagse-cell group. Sino nga po? Taas nga kami ng mga nakapag-cell group po this week. Okay. Sige, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, ang galing lang, tinatawag natin ngayon yung life group community, na hindi lang tayo nag-gather, kundi talagang pinapaloob natin ang buhay natin sa grupo ng mga taong pwede tayong lumago, pwede tayong lumalim sa Panginoon, which is kailangan natin ang bawat isa. Kaya I challenge you, I encourage you, sobra nating seryosohin po ang pagla-live group, hindi lang po dito sa main, sa mga outreaches. Kaya yung Tuesday community, kung hindi makakapunta po yung leader nyo, come sa Tuesday po. Kasi kahit paano po, inaalalayan natin, gusto natin, wag sanang mapatid talaga yung mga pagla-life group. Pero again, priority nyo yung mga mentoring ninyo. Pero kung may gusto kayong ipadala doon, ipaloob doon, welcome po ang community, Tuesday community po sa atin. Lalo na po ngayon, si Ate Christy. Magdo-donate po siya ng kape, hindi lalagyan ng tubig, puro kape lang talaga ang iinumin natin. Purong kape talaga, wala nang gisingan po ito, hindi ho. So this coming Tuesday, please come, Tuesday community. Pag sinabi ng leader nyo, busy ako o sige, sa mga may leader na busy sila at hindi makapag-cell group, please come po sa Tuesday community. Magtutulungan po tayo para walang cell group na patid, tuloy-tuloy, at napakaganda na mag-aralan po tayo. Okay, so senior po ni Pastora Lena, ng aking asawa, the holy habits. The goal is not the habit, the goal is Jesus. Kaya natin gagawin yung habit na ito para mapalapit sa Diyos. Kaya natin gagawin yung different habits para po lalo nating maunawaan si Jesus at para lalo tayong lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Okay? So sige po, pray muna tayo as we discuss this. Second, actually, ito yung pinakaunang habit, the habit of repentance. Come home and stay free. Okay? Let us pray po muna. Father God, we commit to you this time, Panginoon. Samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, O God, na maunawaan ang iyong mga salita. Holy Spirit, yung mga hindi namin kayang abutin, i-impress mo po ito sa puso namin, O God. Ang mahalaga is hindi yung makabisado namin lahat, kundi meron kaming makuha na principle from your word, O God, na babaunin namin at i-apply even after this message. So the goal is not information, but transformation. Baguhin mo ang aming isipan, maunawaan namin ang tama, gawin ang tama, at tunay na ipamuhay ito. Thank you so much, so God, in Jesus' name, amen at amen. Isa muling malakas na palakpak para sa Lord. Hallelujah. Okay, patulungan na lang ako. Medyo meron nga tayong presenter pero lobat naman po. Okay, sabi nga natin, repentance. Pag nabanggit natin yung word of repentance, parang nakakatakot agad sa iba, parang napakabigat. Pero the word repentance itself, pag naunawaan nito, repentance is God's gift to us. Without repentance, hindi ko ma-imagine kung ano ang buhay natin. Ang ganda-ganda ng example dati ni Pastor Manri, kung di ako nagkakamali. Repentance is from the word re and then pent. Yung re, muli, yung pent. Di ba may penthouse? Nakatanaw ba kayo ng penthouse na nasa ibaba? Ang penthouse nasa itaas, muling itaas. Kaya yung word na repentance is napakaganda.
mararanasan natin kung paano tayo muling iangat ng Panginoon, mararanasan natin kung paano tayo ibalik ng Diyos sa lugar na dapat sana ay kinaroroonan natin. O tingnan natin po itong passage na ito. Okay? So, point 1 muna tayo. Repentance is coming home, not just feeling bad. Okay? Kayo nga po, 1, 2, 3. So, ang repentance pala is pagbabalik loob sa tunay nating tahanan. Hindi po ang repentance is yung parang ng snatch. Nakakatan po kayo ng mga snatcher? Pag nahuli, lahat malungkot, lahat nakakaawa. Hindi po yun ang repentance. Hindi po ganun yung repentance po. Yung kapag nalungkot ka, uy, totoong nagsisisi. Uy, umiyak! Totoong nagsisisi to. Hindi po yan, hindi po yan. Hindi po repentance yun. Marami rin namang madrama sa buhay. Wala namang nabago po eh. Hindi po ba uulitin uli yung pagkakamali? So, hindi po ganun ang picture ng repentance. Repentance is again, pagbabalik loob sa tunay nating tahanan, walang iba kundi ang presensya ng Diyos at hindi yung damdamin lang na parang nalungkot ka lang sa buhay. Ayan. Thank you, anak. Thank you. So, yun po yan. Naalala niyo po yung kwento ng prodigal son? Sino po sa inyo yung nakakaalala ng kwento ng prodigal son? Ayan. Yung may tatay na naglayas. Hindi totoo po yun. Ako po nakabalita na rin po ako ganun. Grabe, no? Hindi lang yung anak na naglalayas, pati tatay naglayas. Meron pong ganun, pero hindi yun ang kwento ng prodigal son. Ang naglayas, yung bunsong anak. Alam natin po yung kwento, tama? Saka makakakita, buhay pa yung kanyang tatay, hiningi niya na yung kanyang mamanahin. Okay lang sana kung hiningi niya yung part ng kanyang mana para mag-invest, magnegosyo, mag-abroad, para umunlad lalo ang buhay niya na hindi laging nakaasa. Kaya lang po, alam natin yung kwento eh. Mayamang umalis, nilustay eh. Nilustay niya sa mga different na bisyo. Alam niyo po, kahit saan ko po talaga tingnan, yung mga anak natin, hindi wise bigyan agad ng pera. Lalo kung wala ka namang pera. Mahirap po. Pag ang bata, binigyan mo ng pera at hindi mo tinuruan, sakit po sa ulo yan. Yun nga yung lagi natin kinukwento, kailan ba dapat bigyan ng pera ang anak? Basta ganito lang. Una, yung kaya na nilang i-manage. Pag binigyan mo ng pera ang iyong anak, yun na rin yung panahon, turuan mo na rin mag-ipon, magbigay ang iyong anak. Sino po sa inyo rito yung may anak, automatic, pag binigyan mo ng pera, nakatakbo agad sa tindahan? Walang parang isang kagalakan sila, isang malaking katagumpayan nila na marunong na silang bumili. Kaya ang natutunan na maraming bata, bili ng bili, hindi po ipon ng ipon, bigay ng bigay, iyon ang ating natutunan. Ano ang nangyari sa kwento? Ang batang ito dating kumakain ng barbecue, ng pork chop, ng steak. Ang batang ito ngayon, dahil sinira niya yung kanyang buhay, nasumpungan niya ang kanyang sarili na kumakain kasama ang mga baboy. Imagine that, to the point na parang pati pagkain ng baboy is kaya niya ng kainin. So ang batang ito, sinira niya ang kanyang buhay. Yung batang ito, grabe po yung bisyo, in a sense, ano po. Kaya imagine nyo po yung batang umalis na maraming pera, napakabango, pogi. Pagkatapos, ang baho niya ngayon, wala siyang pera, at ang pangit niya. Sino po sa inyo po nag-a-agree, nakakapangit ang walang pera? Sige, tingnan niyo po yung katabi niyo kung pangit. Ang malungkot pa, pag wala kang pera, amoy tinapa ka. Kaya ini-encourage natin, hindi po masama sa mga babae na magtrabaho po. Kasi pag puro bahay ka lang at malalaki naman yung anak mo na,
Pwede naman eh. Tama po. Nakakaganda po ang may trabaho. Amen? Okay? Lalo na yung walang sweldo. Meron akong tinanong kahapon sa Magna Prime. Kung ang sweldo mo ay pangalan ng title ng isang pelikula, ano ang title ng pelikula ng sweldo mo? Tinimbang ka ngunit kulang. Sabi naman ng iba, hello, love, goodbye. Hello, love, goodbye. Napakaganda ng title ng pelikula. Parang hindi ka nasisikatan ng araw. Wala nang pera. So imagine, ganun ang nangyari. Ang ganda-ganda ng buhay ng binatang ito, pero alam niyo po, marami ritong prodigal son, nangangarap na malayo sa pamilya. Walang nanay na nagtatanong, walang tatay na naninita. Gusto natin kalayaan, pero hindi mabuti para sa atin ang kalayaan. Napakaganda sa atin ng mga merong magulang na nagtatanong, gumagabay. Kala mo lang napakasarap maging malaya. Pero ang totoo, katulad ng prodigal son, nung nasa presensya siya ng kanyang magulang, okay ang lahat ng bagay, kumakain sa tamang oras, may trabaho din naman, nasusunod yung maraming bagay, nasa pangalaga, pero nawala siya sa kanilang sariling tahanan. Hindi mo makikilala yung itsura eh. Dati merong relo na Rolex, ngayon Lorex eh. Ano po? Lero. Dating relo, naging lero. Ano po? So mga kapatid, it's about time na maunawaan natin, lahat din po tayo lumayo. Okay? Kaya ito yung pinaka-key verse natin eh. Sa English version, ang ganda-ganda. When he came to his senses. Kukuhanin natin iba't ibang translation. Yung iba, subalit nang siya'y hindi pa ito eh. Nung siya mag-isip-isip. Yun ang pagkabanggit po. Nung siya ay makapag-isip-isip. Kasi maraming tao hindi nag-iisip. May isip, pero hindi nag-iisip. Gusto ko yung word nito, yun ang kinuha kong verse, nang siya'y matauhan. Kasi merong moment, parang wala siya sa katinuan. Parang wala siya sa kanyang sariling katauhan, yung gumagawa siya nang hindi niya naunawaan ang kanyang ginawa niya. Like for example, nasa tama ba siyang pag-iisip nung kinuha niya yung mana niya sa kanyang tatay? Nung siya ba ay nagpakalayo-layo, nasa tama ba siyang pag-iisip? Meron siyang naiisip, pero hindi tama ang kanyang iniisip. Kaya nang matauhan, alam niyo yung parang lasing, nung matauhan, doon niya nakita na, pare, kakahiya yung ginagawa mo, kanta ka ng kanta, di ka naman marunong kumanta, pare. Puro ka, I wanna live. Puro ka bedo process, pare. Pagkatapos, yung kaibigan mo, hindi na beer yung iniinom mo, ihina ng pare mo. Totoo yung paglasing. Ganun ang mga lokohan, paglasing na, kahit ano ipainom mo. Meron pa nga po ako dito, taga rito na, pero hindi ko sasabihin kung sino po ang nagkwento sa akin. Napakalakas daw po sa pulutan ng kanyang mga kumpare. Ang ginawa niya, inadobo niya yung tsinelas. Sabi niya nung lasing na, pare, ang kunat naman ng karne na to. Kahit anong nguya ko. Iyan ang problema pag wala ka na sa katauhan. Kahit ano ang ipagawa sa iyo, nagmumukha kang luko-luko, nagmumukha kang tanga, kahit mali. Saan ka makakakita? O sumasaya ka nga sa drugs. Pero yung utak mo, tinutuyo nito. Yung alak, natutuwa ka, sumasaya ka, pero grabe ang atay mo, pre. Naninilaw na tayo. Wala sa katauhan. Maraming moment, ganyan ang buhay natin. Nakakagawa tayo ng maraming bagay because wala tayo sa katinuan,
Wala tayong sakto na husto sa pag-iisip natin. Kaya ang ganda ng pagkakatranslate, subalit nang siya'y matauhan. Kailan? Nung wala na siyang makain. Kailan? Nung nararanasan niya yung sobrang gutom. Kailan? Nung hirap na siya. O, ilan sa atin dito yung hindi mo na-appreciate yung magulang mo? Not until mawala siya o magkasakit siya. Kung marirealize natin ang maraming bagay, sobrang nakakatuwa. At kaya nga sinabi niya sa kanyang sarili, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Ang isang tao daw pong nagugutom, huwag mo lang bigyan ng pera, nagiging creative. Ang isang taong maraming pera, hindi creative. Pero yung taong walang pera, gutom, nakakaisip ng paraan paano magkapera. Kaya napansin niyo po, kapag may sakit at kailangan gumastos sa hospital, nakakagawa naman ng paraan eh. He is willing to pay the bills sa hospital ng 1 million. Kunyari, ganito na lang. Walang may sakit, gumawa ka nga ng paraan 1 million, pang-invest mo. Marami ho nakakaisip ng paraan, 300 to 500,000 pang gastos sa kasal. Pero bakit ba hindi makapag-isip at makahanap ng paraan na makapag-gather ng 500,000 to invest sa business? Hindi kaya it boils down sa values? Kasi hindi natin values ang isang bagay. Sabi niya ngayon, nung siya ay matauhan, titindig ako at pupunta sa aking ama. Kasi yung mga katulong namin, hindi naman anak ng tatay ko yun, pero hindi niya pinababayaan eh. Yung katulong nga namin, mukhang anak ng tatay ko, inaalagaan, napakabait, sobrang na ron yung malasakit, pero ako na anak, mukha akong, itsura ko nga, hindi mukhang katulong, mukhang palaboy-laboy, ano po. Kaya sabi niya, pupunta ako sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako, laban sa langit at sa iyo. Sino po rito yung, at least aware ka, at least kahit one, may kailangan kang ihingi ng tawad sa Panginoon. Meron kang mali at meron tayong mali na nagawa na dapat nating i-repent sa Panginoon. Sabihin muli natin lahat, repentance. So, ang repentance pala is hindi lang pagbabalik loob, kundi pagbabalik loob sa Diyos. Coming home. Coming home. Ano po? Wow. Tingnan natin to. Uulitin ko lang, repentance is not equals to feeling bad. Hindi ang totoong nagsisisi yung nalungkot lang. Hindi yung totoong nagsisisi ay yung umiyak lang. O kaya naman, nag-altar ko, lumapit sa harapan. Hindi po kasi outward gesture lang ang repentance, mas malalim. Pero syempre, maganda rin po yung nakakaramdam ka rin ng lungkot. May mga taong mali kasi, albaw, nakapandaya na wala man lang remorse, hindi ka man lang nagigilty. Yung umutang ka, hindi ka nakakabayad, hindi man lang nakikita ng pinagkakautangan mo na nalulungkot ka dahil hindi ka nakakabayad. Ang mabigat eto, ikaw yun ang utang, ikaw pa yung matapang. Huwag mo ako sisigilin ha! Kapal ng mukha mo, inutangan ka na nga, gusto mo pa, bayaran ka. Ang daming makakapalang mukha. Saan kumukuha ng tapang at kapal ng mukha yung mga taong ang laki ng utang pero ang ganang kumain? Sa handaan, nakakapanood pa ng sine. Hindi pa bayad sa utang. Okay lang yun. Kung sa mga loan, okay yan. Pero yung alam mo, yung kasal, inutang mo lahat, dapat hindi ka na lang nagpakasal. Bonggam-bonga yung dedication ng anak, wala naman palang pambayad. So yun ang sinasabi po natin. Mga kapatid, sana may konti man lang remorse. Halimbawa, nasaktan mo yung asawa mo, nasaktan mo yung kapatid mo, nasaktan mo yung member mo, nasaktan mo yung leader mo, may kaunti man lang bang remorse na nagsasabing, oo nga, parang mali ako ah. Minsan yun muna yung tinitingnan natin yung word na remorse. Ano po?
Alam niyo po ba yung remorse? Remorse? Remorse control? Ano po? Yung sana may kaunti man lang lungkot. Kaya pag nakikita mo yung pinagkakautangan natin, sana malungkot. Dapat para ka umiiyak. Hindi kita sisingilin. Ayun, tawa ka na uli. So, mga kapatid, ang sinasabi natin is, may mas malalim na approach po talaga para mas maipakita natin, totoong nagsisisi tayo sa kasalanan natin. By the way, mga kapatid, isa sa pinakamabigat na kasalanan din, yung napakasakit kasi yung pagsasalita. Kahapon may kausap akong HR na pagsabihan siyang irresponsible. Kitang-kita ko po, grabe yung sakit sa puso niya. Sabi ko lang, sana labanan mo kasi ikaw yung totoong masasaktan kapag hindi mo yan napaglabanan. Kasi totoong nasaktan ka, pero kapag hindi mo na-release yan, ang bigat sa pusong damhin ng sakit. So, pwede naman talaga tayong lumaya at kung tayo man yung nakagawa ng kasalanan, hingi lang po tayo ng sorry. Okay, sabihin mo nga sa katabi niyo po, pasensya ka na. Uulitin ko uli yan. Hindi, wag naman ganun, okay? So, repentance is a change of mind that leads to a change in direction. Laging ang totoong pagbabalik loob at pagsisisi ay nagsisimula sa pagkakaroon ng awareness. Awareness na mali ang ginawa ko, mali ang sinabi ko, mali ang pagkakasabi ko, mali yung timing ko. Alam niyo, ang pinakamasakit yung pinagsabihan mo isang tao na napahiya siya. Ang hindi niya kinakaya doon yung kaya nga laging may rule, reprimand privately. Ano po? Tama ba? Reprimand privately, but commend them publicly. Kung pupurihin mo siya sa harapan ng mga tao, kung pagsasabihan mo siya, i-correct mo siya, gawin mo itong private. Kasi hindi natin kinakaya po yung hiya. Kaya naman natin tanggapin, pero pag tayo napahiya, nagiging incredible Hulk tayo. Nagagalit tayo, naasar tayo. Sabi niya po natin, change of mind. Diyan talaga kasi, tinan niyo po, kasalanan. Hanggat ang isang bagay, hindi mo itinuturing na kasalanan, hindi mo hihingi yan ng tawad. Kung okay lang sa iyo magsinungaling, hindi mo hihingi ng tawad ang pagsisinungaling kasi normal lang pala na tinitingnan mo ito. It is not a sin. Hindi ka magre-repent. Normal lang yun. Halimbawa, nagalit ka, nakapagmura ka. Hindi, normal lang naman yun eh. O hindi mo hihingi ng tawad ang isang bagay na hindi mo itinuturing na kasalanan. Katamaran, kasalanan ba yan o hindi? Hindi mo hihingi ng tawad yung katamaran na meron ka sanang ginawa, nakapag-aral sana yung mga anak mo, pero hindi ka nagsikap. Pagkatapos sabi mo, ganun talaga tadhana. Kung talaga magiging mahirap ka talaga habang buhay. Hindi mo hihingi ng... Kasi tingnan mo po, hindi mo babaguhin ang isang bagay na hindi mo tinitingnan na kasalanan. Okay lang yung kahit hindi ka makapag-church, normal lang yon, hindi mo hihingi ng tawad. Talaga naman minsan, hindi nakakapag-church ba't sabi ng Diyos, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon? Hindi mo ituturing na kasalanan, hindi mo tatalikuran, hindi mo babaguhin. Ano po? Kasi nga is lahat nagsisimula sa kung ano ang nasa isipan natin at gaano po natin ito tinitingnan sa buhay. A change of mind that leads to a change in direction. Ang totoo na realization is this: meron akong na-miss, na wala yung kapayapaan, nami-miss ko si Jesus. May moment po ba tayong ganon? I miss home, yung parang alam mo na parang medyo malayo ako sa Diyos ngayon. Parang wala ako sa katinuan ngayon.
And I miss Jesus. Kapag may mga moment na tayong ganyan, meron na tayong kailangang i-repent. I miss home. I miss peace. I miss Jesus. Sino po rito yung maraming pagkakataon, hindi ka na nakakapagbasa ng Bible, pero wala lang. Hindi ka nakaka-attend ng cell group, yung sanay ka nang wala yan, hindi na tayo nagpe-pray, pag ganyan po ang moment natin, there is something in us na we need to repent. Okay? Sabi nga natin, I miss home. I miss peace. I miss Jesus. Sige nga po, malakas mo ng palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. So may kailangan talaga tayong i-repent sa buhay. Okay? Jesus didn't die so you could sit in shame. Kasi pag nakagawa tayo ng pagkakamali, ito laging mararamdaman natin. Guilt, shame, condemnation. Kaya nga gusto ng demonyo na nagkakasala tayo. Gusto ng demonyo, malayo tayo sa Diyos. Gusto ng Diyos, hindi ayos ang pagsasama natin. Gusto ng demonyo, lagi kang nakakaramdam ng bigat sa puso mo. Gusto ng demonyo, laging parang may tanikala na nakakapit sa puso natin, na parang hostage ka niya. Hindi namatay si Jesus para ibaon ka niya sa kahihiyan. Gusto ng Diyos, namatay siya para makabangon tayo. Makapagbalik loob tayo sa Diyos at malayang sumunod sa Panginoon. Uulitin ko muli, hindi namatay si Jesus para tayo malubog sa kahihiyan, kundi iahon tayo upang mabuhay ng may kapayapaan sa pagsunod sa Diyos. Kaya sana yung guilt, shame, and condemnation, kung meron yan, ilabanan po natin. Oo, nagkamali ka, pero hindi ang tawag sa iyo isang malaking pagkakamali. Oo, may nagawa kang kahihiyan, pero hindi ang tawag sa iyo isa kang malaking kahihiyan. Because your identity, if you accept Jesus as your Lord and Savior, you are His child. I am a beloved child of God. Sabi niya ho natin, I am a beloved child of God. O hindi ba? Kasi alam naman natin kung nagigilty tayo, alam naman natin kung may masama, alam naman natin kung may pangit sa buhay po natin. So again, repentance is pagbabalik loob sa Diyos Ama. Sige nga, tingnan nga natin itong idea na ito. Ang dalas nating naririnig, bakit ka hindi pa nag-church? Ba't hindi ka nagse-serve? Inaayos ko pa kasi buhay ko Lagi tayong may picture na hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos nang hindi pa ayos ang buhay mo. Bakit? Nung lumapit ba yung prodigal son, mabango pa siya? Dati ang bango niya. May pabango siyang Jovan. Di ba may Jovan na pabango? Pero ang counterpart niya, Jovantot. May kasama yan parang ganon. So, itong prodigal son, ang bantot niya. So, hindi niya hinintay na bumangos siya bago siya lumapit at magbalik loob sa ama. Hindi. Kailangan nakaipon muna ako at mabalik ko yung winaldas ko. Hindi naman Kailangan makabili ko ng damit na lakos. Hindi naman Lumapit siya bilang anak. Hindi siya yung itsura, hindi po yung image niya. Lumapit siya bilang siya. Kaya nga minsan nagtataka din po ako at kailangan natin correct ito sa church, kahit sa pagsaserve. Meron po akong kausap, sabi niya, pare yan, sabit-sabit ang buhay niyan. Bakit mo pinatutugtog?
Pare, sino patutugtugin namin? Wala naman kami patutugtugin. Kung marami na, doon namin lagyan ng standard. Kung wala, wala talaga Kulang na lang sabihin niya kung si Satanas tumutugtog, patutugtugin ko din Baka siya pati magbago So, ang point lang is ganito. Magbabago ba ang isang tao nang wala siyang ginagawa para sa Lord? Kasi ang isang tao, the mere fact na ini-involve mo, tinatamaan ng liwanag, nakakarinig ng devotion, doon siya pwedeng magbago. Huwag naman natin siyang meron tayong nasa ministry, binortolina mo, kailan mo papawalan yan? Kung kailan maputla na siya? Kaya ang maganda po, yung may maliwanag din tayo, yes, maaring nagkamali siya, pero mag-cell group ka. Sama ka pa rin. Hindi yung, alam mo, mumurahin kita, ang kasalanan, huwag ka magpakita muna. So mga kapatid, it's about time mga kapatid, hindi ka naman nagbabago ng malayo ka sa Diyos Hindi ka naman magbabago ng malayo ka sa presensya ng Diyos, kaya come home. Ang totoong pagbabago, come as you are. Come as you are. Kasi otherwise, pwede tayong maging tawag doon, maging legalistic. O gusto mong mabalik. Mga kapatid, ang solusyon is, tulungan mo siyang maging malapit sa Diyos at may pagbabagong magaganap. Amen ho ba tayo doon? Lahat na nagkakaunawaan tayo at naintindihan natin to, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Hallelujah! Wow! So, repentance is coming home, not feeling bad. So, lapit ka lang sa presensya ng ating Panginoon. So, number 2 is, repentance doesn't disqualify you. It realigns you. So, hindi sinabing kailangan mo mag-repent, kailangan mong magbalik loob. Yes, magbabalik loob ka, pero tandaan mo to, disqualify ka na. Wala ka ng karapatang bumalik, humawak at gumawa pa ng isang bagay. Nagkamali ka, hindi ka nakarapat dapat Biro mo, tumutugtog, kumakanta ka sa pout, antindi mo rin kumanta sa video okay, at lasing na lasing ka. Hindi, spirit-filled lang ako, pastor. Saka kahit naman nagbibideo ako at lasing, ang kinakanta ko naman, take me out of the dark, my Lord. Yun naman pala, ikaw naman, judgmental ka kasi, So, kahit ako nagdadrugs, nakaluhod naman ako, na Lord, wag ako masyadong tamaan ng shabu. So yun ang sasabi natin, repentance doesn't disqualify you. Nung bumalik ba kasi sabi nung anak, babalik ako hindi bilang anak. Kahit katulong na lang, okay na. Kasi alam niya yung gravity nung kanyang ginawa Sobrang bigat nung kanyang ginawa. Pumusta siya sa sabungan. Hindi siya nagbayad. Nasa Taal siya ngayon. At hanggang ngayon sinisisid. Buti na lang, hindi nakasama yung prodigal son, sa mga missing sabungeros, Tingnan mo nga yung katabi niyo po kung mukhang nagsabong. Hindi, may chicken joy lang po yan, pero hindi sabungero yan. Repentance doesn't disqualify you. Tingnan mo yung picture, malayo pa lang, nakita niya na, yung kanyang anak na bumabalik. Hindi yung nag-init ng ulo ng kanyang tatay, kumuha ng isang kahoy, hinambalos ang anak niya, hindi po tinamaan sa puwet, sa ulo tinamaan. Tay, nagbabago na po ako. Hindi po Hindi ka na anak Sino po rito pag nagkamali po yung anak nyo, nagiging alipin ang anak nyo, hindi na anak? Anak, pag lumayas ka, hindi ka na anak. Kung makakabalik ka man dito, alipin ka na lang. Hindi po nagbago ang relationship ng prodigal son sa kanyang tatay. Hindi po siya dinisqualify kahit na marami siyang kamalian. Yun nga po, ang bantot nung lalaki nito, niyakap siya ng kanyang tatay. Actually, niyakap po, saka kinisan sa leeg, kinagat.
hanggang sa mawalan ng buhay ang prodigal son. Anak, ang bantot mo talaga. Maligo ka muna, yayakapin kita uli. Pero mo 40 days kaya tang hindi naligo. Amoy dara ka. Di ba yung, alam niyo yung mga galing po sa ano, no? Alam ba, galing ka sa mabahong inidoro. Paglabas mo, ang baho mo na rin, ano po? Imagine yung pinanggalingan ng lalaking ito, and yet, grabe, niyakap, pagkatapos sabi sa kanya mga alipin, mga anak, mga alipin, bigyan ng jacket yan, bigyan ng cellphone yan, bigyan ng sinsing na may brilyante. Sabi nung anak, sarap palang magkasala. Hindi ni-rewardan yung kasalanan. Ang ni-rewardan po doon talaga, yung pagbabalik loob niya. Kaya napakasarap ng word na repentance. May maganda nangyayari kapag merong repentance. Amen ho ba tayo doon? It realigns you. O anak, ang tingin mo sa sarili mo, mukha kang alipin, iayos natin yan. Anak, ikokorek ko. Kahit nagkasala ka, anak pa rin ang tawag ko sa iyo. Gusto ko anak, i-realign ka kasi feeling mo nung nagkasala ka, hindi ka nakarapat dapat tumanggap pa ng magagandang bagay sa akin. Gusto kong realign. Anak, qualified ka. Kasama ko pa rin na pwedeng tumanggap ng magagandang bagay sa iyong tatay kasi nagsisi ka, kasi nagbalik loob ka, kasi kinilala mong mali ka. Sino rito yung ano? Pag may kinakaunsilan kami, minsan naawa po kami sa babae. Kasi minsan sasabihin niya, hindi na po kasi maganda ang buhay ko bago ako nag-asawa. Okay lang pong lokohin ako ng mapapangasawa ko kasi hindi naman ako deserving. Pag ganun po ang ginagawa at sinasabi ko sa amin, sinasampal ko po ang muka. Tumigil ka maruha. Pak! Hindi ka pa niloloko. Gusto mo nang tinatanggap mo agad na okay lang na lokohin ako kasi may nagawa po akong pangit. Hoy maruha, tumigil ka. Yung mga drama, Hana, yung gano'n na, si Hana, ito, di kayang lokohin ni Mark ito. Si Mark ang maloloko nito pa nagkataon. Ano po, humanda siya. So, ang point ko lang is, ang dami sa atin, hindi tama ang pagtingin sa sarili. Kailangan mo ng alignment. Hindi po ako deserve. Hindi. Hindi po deserve si Jesus mamatay para sa... sino gusto mong mamatay para sa iyo? O tama, hindi tayo deserve, pero sana makita natin, you are too precious para pabayaan ng Diyos. Kung banal na dugo, ang naging kabayaran nung magkasala tayo, ganyan ka kaimportante sa Diyos. Maaring nadumihan ka, maaring nagkamali ka, maaring nadapa ka, pero tinitingnan ka niya na gintong anak ng Panginoon na napaka-importante na hindi po kayang tanggapin na pabayaan ka lang basta-basta. You are important to God. Kaya pa nagbabalik ka sa Diyos, tuwang-tuwa ang Diyos kasi gusto niyang ibalik ka sa totoo mong tahanan. Ibalik ka sa totoo mong dapat kalagyan. Sige po, yung mas malakas na palakpak ibigay ng Diyos sa atin. There will be a great homecoming this morning. There will be a great homecoming to those who love God. Pastor, matanda na po ako. Pangit man ang iyong pinagmulan, bibigyan ka ng Diyos ng magandang kwento ng katapusan ng iyong buhay. Amen? Grabe. Tay, 80 years old na po ako, kaya pa ba? Hindi. May 80 candles ka pa nabubugahan. Ano po? Imagine mo yun, ano po? So it's about time, mga kapatid. O, tingin po sa akin. Ikaw lang man nag-disqualify sa sarili mo. Hindi naman ang totoong matapang yung Diyos eh. Sobra mong pintasan ang sarili mo. At the end of the day, hindi naman si God yung nagdi-disqualify sa iyo eh. Hindi naman si Satanas eh. Biro mo, mabuting nanay ka, sasabihin mo, hindi ka mabuting nanay. Pag sinabihan ka naman salbahe, nagagalit ka.
Ilang beses niyo po dinisqualify ang sarili natin? Ilang beses natin sinabing hindi ka nakarapat dapat. Wala nang mabuting bagay pa na darating sa buhay ko. I'm not deserving kasi kung alam lang nila yung kamalian na ginawa ko. Sa prodigal son, may sasalbahe pa ba? Buhay pa yung kanyang tatay, pinatay niya na. Saka yung ilang panahon kung gaano katagal na wala ang kanyang anak, ganon niya katagal sinaktan ang kanyang tatay. Ganon niya katagal pinaghintay ang kanyang tatay. Ganon niya katagal nilagay sa kahihiyan ang kanyang tatay. Marami nagsasabi sa kwento ng prodigal son kaya tumakbo ang tatay. Baka raw may makakitang kapitbahay, batuhin yung anak na yon. Kasi sa Israel, pag salbahe ka, they have the license na batuhin ang anak na nagbigay ng kahihiyan sa tatay. Okay lang sana kung ang binato, marshmallow, pak! Hotdog, pak! Paano kung talagang literal na mga bato po? Mahal tayo ng Diyos, pakiusap ko lang. Huwag naman pag nagkamali tayo, sobra mo nang inaaway ang sarili mo, minamaliit, at walang dangal. Yes, nagkakamali, pero nagbabalik loob. Nadarapa, pero bumabalik sa sarili nating tahanan. Kasi alam natin, hindi ang ating tahanan ay ang lugar ng kasalanan. Ang totoo nating tahanan ay ang presensya ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Sige po, yung mas malakas na palakpak, yung maririnig ng ating Panginoon na, Lord, nagbabago na ho yung kaisipan ko. Kala ko, palaging mali na lang ang buhay ko. Tingnan niyo po yung passage na ito na nagsasabing ayaw lumipat. Ano po, pakilipat na anak? Sige nga. Tama ba ito? Ang mali, ano ko mali? Okay. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Okay, let me explain this passage. Ang passage na ito, yes, pwede namang gamitin ng lahat, pero ang kausap ni John dito ay mga believers, mga mananampalataya. Kaya kung ang tanong nyo po, ang isang tao bang nakakilala sa Panginoon, pwede pa rin magkasala, pwede po. Pero kapag nagkasala ang mga Kristiyano, ito yung 1 John 1:9. Pero wag mo namang gamitin ito, magkakasala ko, may 1 John 1:9 naman pala eh. Wag naman po yun. Sabi dyan, kung ipinapahayag natin, ang kausap ni John, mga mananampalataya, na pwede pa rin magkasala pero hindi nila ginagamit na license to. So kung tayo man ay magkasala, balik loob lang sa Diyos. There is a power of confession. Every time we confess sin, tinutuldukan natin ang kasalanan, sinisimulan natin ang kalayaan. Every time we confess our sin, tinutuldukan natin ang kasalanan at niyayakap natin ang kalayaan galing sa Diyos. Ipahayag na natin sa Panginoon kung ano man yung kamalian at kakulangan natin. Again, confession is not a dead end. It is a doorway. Hindi siya katapusan ng buhay natin. Hindi. Pag nagko-confess tayo, pintuan yan. Alam niyo po, ang daming pagpapala kaya't biyaya ng Diyos. Kung makikita lang natin ang karanasan ng prodigal son, kung ang kwento, nagbalik loob nga sa ama niya, grabe naman ang inabot na hagupit. Hindi pinakain, no? Pinarusahan talaga nung kanyang tatay. So hindi po Kita natin pinag-party-party pa. Ano po? Ang gusto lang ipakita doon is si God, pag tayo nakagawa ng kamalian, grabe yung extravagant forgiveness and love ni Jesus. Yung akala mo galit na galit sa'yo ang Diyos, pero hindi mo alam, meron siyang gustong ibigay sa'yo na ang kailangan lang muna, repent, confess, kasi hindi mo mararanasan yung quality ng buhay na nais ng Panginoon sa atin. Your failure doesn't end your story. God's forgiveness rewrites it. Totoong nagkamali tayo, totoong nagkulang, totoong nabigo, totoong nagkasala, pero hayaan mo sa pamagitan ng kapatawaran ng Diyos, muling gumawa ng bagong kasaysayan at magandang kwento
ang Diyos sa iyong buhay. Meron akong kausap ngayon na maaring kinakain ka ng guilt. Yung parang, okay lang, patawarin ako ng Diyos, pero yung mag-expect pa ako na may magandang mangyayari sa buhay ko after ng maraming bagay, malabo na yon. Yun ang laging sinasabi ng demonyo sa atin. Hindi ka deserving Wala ka ng karapatang tumanggap pa ng mabubuting bagay. Kung magkasakit ka, dapat lang yun. Kung maaksidente ka, dapat lang yun. Sa dami ng ginawa mo kasalanan, dapat nga sunugin ka ng buhay Pero si God, iba. Let God rewrite your beautiful story. Makakabangon tayo, makakabawi tayo. Sa mga mag-asawa na meron pong hindi pagkakasundo, this is the beauty of repentance and confessing sin. Tingnan niyo po, after you confess your sin, mas mahal nyo ang isa't isa kaysa dati. Mas nababalyo nyo ang isa't isa kaysa dati. Amen po ba tayo doon? So ano ang susi? Magsakitan muna kayo. So hindi. Minsan ina-allow ni God na magka-problema pa rin sa pamilya para ma-realize mo kung gaano ka-importante ang asawa mo, kung gaano ka-importante yung anak mo, kung gaano ka-importante ang bawat isa. Nagkakaunawaan po ba tayo? Minsan kung walang problema, monotonous na lang yung relationship natin. Walang walang bagong sangkap, walang bagong dating. Wala na lang. Yung makita kita o hindi, normal lang. Pero hindi, iba? Minsan totoo may hindi pagkakaunawaan, pero salamat sa Diyos. Nakita ko tingin ko lang po mas nakita nung prodigal son, na grabe yung pag-ibig ng kanyang tatay. Hindi niya ma-reconcile. Mahal naman siya nung hindi siya umaalis. Ba't ganon? Kung kailan ako nawala, nagkasala, mas lalo kong nakita kung gaano katinding magmahal ang aking ama. Sana ma-realize din natin, sobrang mapagpatawad ang Diyos. Okay? So again, repentance is coming home. Repentance doesn't disqualify you. It realigns you. Nilalagay ka lang sa alignment, sa tamang lugar. Point number 3 tayo. This is our ending. Repentance is a daily habit, not a crisis button. Repentance is a daily habit, not a crisis button. Pag ikaw nagka-problema ng matindi, ang unang magiging resort natin, baka kaya nangyari yung matinding problemang ito kasi kailangan mong humingi ng matinding kapatawaran sa Diyos. Kapag nagkasakit na, Lord, bakit ako nagka-cancer? Lord, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat. Baka kaya nangyari. Kung hihingi lang tayo ng tawad kapag may matindi tayong problema, you miss the point. Pwede rin naman may nangyari sa atin. Ako po naniniwala rin ako kapag meron pong panag-uusap-usap po kami mga pastors. Pag yung isang tao nagkasala at wala siyang balak i-repent, pwede talaga siyang kuhanin ng Diyos. Pinagsabihan, ayaw mag-repent, pwede siyang kuhanin ng Diyos. Si Ananias at Sapphira, sa Acts chapter 5, Sapphira namatay Yung nagsinungaling, walang balak mag-repent, right then and then, namatay po I warn you, God is always giving you a chance to repent. Pero kung pinagsasabihan ka, ayaw mo pa rin umayos, magugulat po tayo, baka mag-resort
Pero again, wag na sana tayong dumating sa ganong bagay. Repentance is a daily habit. This is something na kailangan ginagawa natin bawat araw. Baka nagulat ang marami sa atin, talaga repentance daily? Unless na lang kung daily hindi ka na nagkakasala. Unless na lang kung daily hindi ka na nagkakamali. Unless na lang daily wala ka nasasabing pangit. Pero kung alam mo sa bawat araw may pagkakamali ka na nagagawa, you should repent daily. We should repent daily. Not a crisis button. Sabihin niya natin lahat, daily habit. Basahin muna natin to, no? Acts 3:19. Sabi ni, doon ko si Peter nagsabi nito exactly, ano po si Peter. Kaya magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Magsisi kayo at magbalik loob. Napansin niyo po, magsisi at magbalik loob. Hindi sinabing magsisi kayo upang mapawi ang inyong kasalanan. May kasamang pagbabalik loob. Walang totoong pagsisisi na walang binabago. Walang totoong pagsisisi na walang iniiwanan. Walang totoong pagsisisi na walang inaayos. Kung totoo tayong nagsisisi, may inaayos tayo. Kung totoo tayo nagbabalik sa loob, may binabago ho tayo. Kung yung ugali ho natin, binabago natin yung ugali natin. Kung pagsasalita natin, binabago natin yung pagsasalita ho natin. Nakakalungkot po ano? May mga taong halimbawa ng snatch na kulong. Pagkalabas ng snatch na agad, meron pagkakataon na hindi mo naman kinakailangang kung ikaw'y nakulong lumaya bago mo baguhin, doon pa lang sa loob, pwede ka na magbago. So wag nating gawing habit, mangongopya, magre-repent, mangongopya, magre-repent, mangongopya, magre-repent. Nakagraduate ka na eh. Sa trabaho, nagtatrabaho, nandaraya, nantatrabaho, nandaraya, hanggang sa paulit-ulit na lang. Pag paulit-ulit ang isang bagay, walang totoong repentance. Repentance is spiritual maintenance. Nako, mukhang nakakonect agad yung mga nagme-maintenance na dito. Sa blood pressure, sa blood sugar. Para may nakikita ko dito, ang pangalan niya is Anlodipine ba yun? Ano pa? Losartan. Ang pinangalan sa kanyang anak, Losartan. Ano po? Losartan, tara nga, bakit anak, ipinanganak kita sa ganito? So ang point natin is, alam mo nang may ganon, may problema ka sa blood sugar, may problema ka sa blood pressure, you need maintenance. Tayo din po, repentance is spiritual maintenance. Kasi ang kalaban nating lahat, Kristiyano, mula nung tumanggap tayo sa Panginoon, kasalanan pa rin. Hindi naman nung tinanggap mo si God, ayos na ayos ka na, nagkakamali pa rin tayo eh. Sa langit talaga yung, kaya nga may sanctification, patuloy na binabago tayo, doon na lang sa langit yung katapusan, na wala nang babaguhin sa buhay po natin. Kasi, yun yung glorification na tinatawag, there is no presence of sin. Pero habang nabubuhay tayo, pwede ka magkamali. Habang nabubuhay tayo, pwede ka makapagsalita ng isang bagay na pagsisisihan natin. But we need spiritual maintenance, okay? So, sabihin niyo muna po sa katabi natin, kapatid, kailangan natin ng spiritual maintenance. Humingi lang po kayo kay Doc Ja, Ano po? Hindi. Sa atin naman po yan. Imagine nyo nga po, nagtututbrush ka lang kapag masakit ang ngipin mo. Hindi, oo nga ho. Hindi, bakit? Ba't ako magtututbrush? Buo naman ang ngipin ko. Pare! Mare, buo nga ang ngipin mo. Wasak naman ang hininga mo. Hindi mo napapansin lahat ng kausap mo, bumabagsak. Tumatakbo. Meron kang amoiting. Hindi ka pa nagpe-prep. Kapag nagtututbrush ka lang, kapag masakit ang ngipin mo, may sabit tayo. Iba lang yung tinatamad. Yung mga tinatamad, mga ano yan eh. Once a day lang. Tamad yun tamad yun. Pero yung masipag, grabe, hindi pa kumakain, nagtututbrush na.
Hindi pa kumakain, nagtututpik na. Marami sa atin, ulam ay munggo, may malunggay pa. Iyan ang madalas na sumasabit sa atin, dito malunggay, dito yung tinapa, dito yung tokwa. Kailangan ng spiritual maintenance. Kaya tayo humihingi ng tawad, laging bumabaho ang hininga natin sa kasalanan. Kaya nga may ibang tao kapag babad sa kasalanan, ang sakit nitong magsalita. Walang grace, walang mercy. Ano pa mga pangalan? Grace, mercy, konsolasyon. So, hindi pwedeng hindi tayo nagtuturpras. Ganyan ang picture kapag may araw na hindi tayo humihingi ng tawad sa Diyos, hindi traditional, hindi liturgical, kundi spiritual maintenance. O, tingnan nyo rin po ito. Sino po sa inyo merong aircon? Disyembre na, hindi mo pa maramdaman ang lamig ng aircon niya. Meron po kaming karanasan. Although yung aircon naman talaga namin, napakalakas, 1.8 horsepower. 1.8, isang guhit na horsepower po, ang nalalamigan ipis. Sumobra po yung tipid namin sa kuryente. Hindi po, ginamit namin. Pagkatapos, may portion, di ba mayroong a year ago, pero nung year na to, nung isang taon, sobrang init. Yung pag lumabas ka ng bahay mo, para pumapasok ka sa bunganga ng impyerno. Ha! Ha! Tapos babalik ka na lang ulit, aircon, ligo, aircon, ligo. Pag hindi natin pinapalitan ng filter, katulad nyo po, tingnan nyo po yung mga aircon natin. Sino sa inyo nagyayelo pagkatapat ng aircon? Kinocongratulate ko po, ang pinakamatatalino po nating kapatid sa Lord, nasa tapat ng aircon. Sa susunod po, checkin natin kung nagbibigay ng tights yung mga tapat ng aircon. Pag hindi ho kayo nagtatights, ililipat na po namin kayo, okay? Kahit sa dulo, alam nyo kung ano ang gumagana at hindi. Purihin ang Panginoon sa buhay nyo. Natutuwa po ako sa inyo. Ano po? Practical po kayo. Ano po? So, my point lang is this. Imagine yung aircon na dapat sana ay powerful, nagbibigay ng ginhawa, pero kung hindi pinapalitan ng filter, walang lamig na lalabas. Kung gusto mo maging pagpapala sa iba, repent. Amen? Amuyin mo nga yung katabi niyo po kung amoy repentance or amoy katingko. Ayan. O lastly na lang ito na picture natin. Okay? Sa mga nagdadrive, meron tawag na sa GPS. Sa iba, calculating lang ang banggit. Pero dito, recalculating. Ang ibig sabihin ng recalculating is, the device is adjusting its route to account for a change in direction or a deviation from the original path. Ito yung pag nagkamali ka ng ipinasukan, i-reroute ka o i-recalculate ka ng GPS mo. Although sa atin si Waze napakabait, diretso lang kahit pader na yung nasa harapan mo. Diretso lang. You're on the right track. Ano po? Hindi niya alam basura. Diretso lang. Ano po? Hindi kasi nababasa po ni Waze yung iba. Pero majority naman is okay lang. Pumapasok ka sa kadiliman. You're on the right track to hell. Pero ang totoong GPS, sinasabi niya kung mali ang pinapasukan mo. Pag mali, may Holy Spirit na nagsasabi sa iyo, anak, may asawa ka na, huwag ka nang makipag-kiringkingan pa sa iba. Anak, nag-aaral ka na, huwag mo nang haluan pa ng pangit na bagay. O anak, nagtatrabaho ka, huwag mong pag-interesan ang hindi iyo. Recalculating. Thank you, Jesus. May natututunan po ba kayo? May natututunan po ba tayong lahat? Hallelujah. So, ang ganda pala ng repentance. Ang repentance, pagbabalik loob sa tahanan ng Diyos na siya nating totoong bahay. Ang repentance pala is, ina-align ka ni God. Kasi ang dami nating namimiss kapag hindi tayo katapat at wala tayo sa presensya ng Diyos.
And of course, at hindi tayo dinidisqualify, ano po. So, ang ganda po niyan, ano? Kaya yung spiritual maintenance, sana po lagi nating gamitin. Kasi delikado kapag walang spiritual maintenance. Sige nga, Lori, anak, konting ano lang po. Okay? Gab, I don't know, na ano ba natin? Yung instrumental, okay? Sige na kahit dito lang, then mamaya, pa-stop ko lang yung music kasi may papatugtugin lang tayo. And then, praise and worship. Ang ganda ng huling inawit natin, ano po. Gusto ko po, awitin natin uli yun. Niyakap mo ako. Hindi sa panahon na malinis ako. Niyakap mo ako sa panahon na napatunayan mong tama ka. Hindi. Sa panahong walang-wala, sa panahong salbahe, sa panahong antigas ng ulo ko, sa panahong ang dami kong dapat itama sa buhay ko. Niyakap mo ako. Bakit ka mananatiling malayo kung pwede ka namang maging malapit sa Diyos? Pastora Grace, na-enjoy ko kanina yung community natin. Sa itaas po kami, nagkapilang kami ng mga ushers. Nagkapilang kami ng mga multimedia, choir. Beric, anak, ang swerte mo sa bunutan. Biro mo, hindi ka umaten, pero ikaw ang grupo nyo nakabunot ng 2,000 pieces. Ayoko maniwala sa swerte, pero parang malapit na. 3 guhit na lang. Meron po akong tanong sa mga ministry teams natin kanina. Kung ikaw ay isang pagkain, ang ministry nyo, ano ka? Gusto ko yung sagot naman ng pinakbet. Pinakbet, masarap, may gulay. Kaya alam, may ampalaya. Mapait pero masustansya yon. Yung isa naman, ang gusto nila, ang ministry nila, movers, siomay sila to show my love to everyone. Kala naman nila, madadala nila ako sa ganun. May premyo kung sino mabunot ko eh. Ang nanalo, yung grupo ng Smile Ministry. Ang pagkain po, kung ang Smile Ministry ay pagkain, spaghetti kami! Hindi pa baba, pataas ha. Spaghetti kami kasi present siya sa lahat ng handaan. Wow! I love the word present. Ano po? Kasi maging present ka lang, maging consistent ka lang, makakatulong ka. Kasi kahit anong galing mo, kung wala ka, hindi ka mapapakinabangan. Amen? Pero pinasulat ko sila. Ano nakapagpapadrain sa iyo while you are serving God? Ano naman nakakapagpa-energize sa iyo while you are serving God? Nanalo po yung dalawang group. Magaling ang answers, nanalo po ulit. Alam niyo po yung nakakapagpa-drain sa kanila? At ano rin po nakakapagpa-energize sa kanila? Isa lang ang sagot nila. Pag hindi ko na maramdaman na I belong, very draining. Yung parang nasa pout ka lang, pero numero ka lang, pwede ka namang mawala eh. Tsugi. Yung hindi mo maramdaman na, hinahanap ba ako? Nakikita ba ako? Pero ano nakakapagpa-energize sa kanila? When I feel, I belong. When I feel, I belong, I'm home. Tingnan mo nga, simpleng ano, parang mas daig pa namin yung umaten na conference. And then ang challenge ko lang sa kanila, serve, na-miss ito ng mga hindi umaten. Attend kayo po ha. Nag-sponsor na po ang Starbucks sa August. Totoo po yun. Starbucks, Dagupan, ano po, doon manggagaling, ano po. So, serve in love. Ano ibig sabihin ng serve in love? Iba yung naglilingkod, naggaling ka sa pag-ibig. May naglilingkod, galing sa sama ng loob. May naglilingkod, galing sa kawalan, okay lang. Pero kapag puno ka ng pag-ibig kay God, you can serve in love and serve with love. Amen?
Ito ngayon ko lang din naisip. Ilan po nag-agree, mahal tayo ng Diyos? Ilan sa atin dito, mahal mo ang Diyos kasi sabi ng Diyos, mahalin mo siya? Parang hindi ko ma-reconcile. Yung asawa ko, sinasabihan niya ako, Dad, mahalin mo naman ako. Pag minahal ko siya, kasi sabi niya mahalin ko siya Hindi ba iba yung kahit hindi ko marinig sa kanya yon, minamahal ko siya. Hindi ko siya minamahal kasi desisyon niya. Minamahal ko siya hindi dahil inuutos niya. Minamahal ko siya kasi ito ang gusto ko. Kasi ito ang desisyon ko. Iba po yon. Kahit sabihin ni God, magbalik loob kayo sa akin, iba pa rin yung, Lord, kahit hindi mo sabihin, magbabalik loob ako sa iyo kasi mahal kita, kasi nakita ko yung pag-ibig mo. Kahit hindi mo sabihin, magbabalik loob ako and it is my decision. Kasi naunawaan ko, ilan ho sa atin dito, your decision now, I will come home, I want to stay free. Sige nga po, this time, walang galawan, pikit lang tayo lahat. May sasabihin lang po ako. Sige, Lori, anak, gusto ko muna yung ano na lang natin, multimedia. Sige, sakat mamaya na lang, okay? Thank you, Lori. Sige, habang nagpe-play na lang muna sa multimedia, pwede ba konting dim light tayo? Okay? Sige nga po, sa house light please natin. Pwede po ba kayong, sige po, close your eyes, hindi pa po yan. Close your eyes, take a deep breath. Exhale. 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 Sige po, inhale. Exhale. Huminga ka ng malalim, dahan-dahan lang. Sa sandaling ito, walang pagmamadali, walang pressure. Ikaw at ang Diyos lang. Ito ang lugar kung saan naghihintay ang langit na maging tapat ang iyong puso. Dito, natatapos ang ingay at nagsisimula ang totoong kagalingan. Hindi mo kailangan magkunwari, hindi mo kailangan magpanggap. Just come home. Kailangan mo lang bumalik sa iyong totoong tahanan. Baka kasi lumayo ka na baka yung espiritu mo tumatakbo na. Totoo naman yun Pwede kang nasa bahay ng Diyos pero wala ang puso mo sa Panginoon. O baka tahimik ka lang pero nasasaktan kahit ngumingiti ka. Deep inside, may sakit. Alam niya ng Diyos. Nakikita niya. At higit sa lahat, naghihintay siya. Hindi siya galit. Hindi siya nakakunot ang noo. Hindi ganun yung tatay natin. Hindi ganun yung Diyos natin. Hindi po siya malayo at hindi kanya tinatakbuhan. Tayo lang ang tumatakbo, tayo lang ang lumalayo. Naghihintay siya. Bukas ang kanyang mga bisig at palad. May ningning at galak sa kanyang mata. May habag at awa ang puso niya. Ganon kanya hinihintay. Hindi kanya susumbatan. Dahil ang pagsisisi ay hindi parusa. Pag sabi repentance, hindi parusa yan na, magre-repent ka, humanda ka na ngayon, tanggapin lahat ng consequence ng kasalanan mo. Hindi po yun. Repentance is invitation. Hindi ito pagtatakwil,
This is coming home. Kaya sa sandaling ito, tanungin mo siya, Panginoon, may bahagi ba ng buhay ko na lumalayo na sa iyo? Panginoon, may bahagi ba ng buhay ko na malayo na sa iyo at lumalayo? O sige, tahimik ka lang makinig ha. Hayaan mo siyang magsalita. In 30 seconds, just hear from the Lord. Sa puso mo, sabihin mo, Panginoon, bumabalik ako. Ayoko nang lumayo pa. Panginoon, bumabalik ako. Ayoko nang lumayo pa. At I want you to imagine this habang nakapikit, yung Diyos, maririnig mo siyang lumalapit sa iyo katulad ng mapagmahal na tatay, mapagmahal na ama na nagsasabing, hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi ako tumigil maghintay sa iyong pagbabalik. Ito ang tunay na pagsisisi. Ito ang simula ng bagong lakad. Ito ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Ayoko sa kasalanan. Gusto ko ang Diyos. Ayoko na sa mundo. Ang gusto ko, sa bahay ng Diyos. Sa presensya ng Diyos. Hindi tayo magre-repent dahil takot lang tayo sa consequence. Hindi tayo magre-repent dahil gusto lang natin maging malaya. Magre-repent tayo kasi gusto ko ang Diyos. I love Jesus. I love God. Sige po, habang pumapanik ang praise and worship team, I want you, dahan-dahan lang po, just open your eyes. Mamayang gabi, bago ka matulog, day 1, practicein mo. Magsulat ka ng mga bagay na sa tingin mo, kailangan mong ihingi ng tawad sa Diyos. Day 2, gabi, isulat mo uli, sa araw ba na to, may nagawa akong kasalanan, repent, and I apply the blood of Jesus. Tinatanggap ko ang kapatawaran ng Diyos. Practice daily habit of repentance. This is the solution para malabanan natin ang kasalanan, pagiging self-righteous, pagiging prideful, pagiging holier than thou, ako lang ang tama, lahat kayo mali. Sana, lahat tayo, araw-araw, kino-confess natin ang ating kasalanan, hindi para mag-guilty, kundi manatiling malaya sa anumang uri ng pangaharas, panloloko ng demonyo, because sapat ang dugo ni Jesus upang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, hallelujah, hallelujah. Pwede natin bang simulan agad? Yung sa word na, niyakap mo ako, hallelujah, niyakap mo sa aking karumihan, niyakap mo ako, Diyos. Dali ka, come on, tayo tayong lahat sa oras na ito, at i-declare po natin to habang inaawit natin the confirmation na as I repent to God, this time is my coming home!
This is my decision to come home to my original place, to my destiny. The presence of God is my home. Hallelujah. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabangalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Wow. Sing nga po, house light, please. Sing nga po, soft lang po, worship team. Gusto ko lang po, soft na soft lang, soft na soft lang. Pag hindi pala tayo nag-repent, malaki yung nawawala sa atin. Nililid lang po ako ng Lord ngayon mula sa pastor nyo hanggang sa pinaka-mababa. Ang pinaka-kinatatakutan ko po kasi sa Praise Church, yung maging napakayabang natin, na parang ang pumorma tayo para tayo mga walang kasalanan. Doon po ako natatakot, yung pagiging arrogante, yung ang kapal na ng mukha mo, hindi mo pa alam, yung ganun. Doon ako natatakot pag dumating tayo sa ganong bagay, kasi natatakot ako, baka
baka mamatay kang maaga. Baka kuhanin tayo ng Panginoon kapag hindi tayo mag-repent. Ang praise church, hindi siya yung pinakamagaling na simbahan. Hindi po. Kaya wala tayong pipintas ang kapwa simbahan po natin. So nararamdaman ko lang po, I sense in my spirit, kailangan natin mag-repent lahat. Sa pastor nyo, primary leaders. Halimbawa, sa primary leaders, totoo mo bang naalagaan yung mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? O okay na hindi mo sila minimit? Yung sanay ka na. Yung hindi ka na nagigilty pag hindi ka nakaka-attend pero leader ka. Doon po ako natatakot kasi pag ito yung nakita ng mundo, ay pwede pala yun kahit leader ka sa church. Di ka na nagpapadisciple. Kasi ganun po yung pride, hindi ko kayo kailangan. So kaya mga kapatid, I don't want to miss, ang dami pa palang pwedeng ibigay ni God. Hindi ko nga alam kung ano yung symbolize talaga ng ring. Pwedeng ang ring is beyond blessing, robe, kapayapaan at katuwiran ng Panginoon na pag hindi ka lumapit sa Kanya, lagi kang nagigilty. Ang dami nating namimiss. So gagawin natin ito not for the sake of blessing, but for humility talaga. Kasi kaya nga may mid-year prayer and fasting na makita natin yung kabanalan ng Diyos, makasalanan ako, kailangan kong maging malapit sa Kanya. Pwede ko po bang hilingin? Lahat tayo, haawitin natin ito uli. Lahat tayo walang may iwan. Although, ingatan nyo lang po yung mga gamit nyo, baka kasi nagre-repent tayo, may nagnanakaw naman. Ano po, masalisihan naman tayo, kahit hawak nyo yung bag nyo. Pwede po ba habang inaawit natin to, wag lang nating awitin? Kasi, to be honest po, your pastor is wrestling in God in prayer. Sobrang laki po ng inilalagay ng Diyos sa akin na pinagpe-pray ko po. What is the next 25 years of praise church? Sobrang laki po. Hindi ko minsan ma-wrestle, ma-reconcile. Pero I'm still praying. Pero, paano ka ilalagay ni God sa mas malaki kung hindi natin i-repent yung mga dating bagay? Lord, yung kasalanan namin for the last 25 years, na bine-bless mo kami kahit may mga pagkukulang, Lord, gusto naming iwanan so we can conquer the next 25 years of praise church. Okay lang po ba yon? Lahat po tayo, huwag magmadali, pero habang inaawit natin ito, maganda nga kung kasama mo ang cell group mo dyan or kapamilya mo, lapit tayo dito sa harapan. Magsimula tayo. Saan tayo magsisimula? Sa presensya ng Diyos. Kung nahihirapan ka ngayon, naguguluhan ka, lumapit ka sa presensya ng ating Panginoon. Yung lumalakad ka, sinasabi mo, I'm coming home! I'm coming home! This is my home! This is my home! Kung nasa praise church ka, pero lumayo na ang puso mo sa praise church, hallelujah, muli natin itong aawitin. Again, huwag natin papatay ng ilaw. Come on, please come home. Please come home. If you're willing na, punta po tayo sa harapan, and then I will pray for you. Come on, come on. Kahit kasama mo ang pamilya mo, kung kasama mo yung cell group mo, kung kasama mo yung ministry mo, please come home. Punta tayo dito sa harapan, and then I will pray for you. We will pray, hindi na to as an individual, as a church. As a church. At wagas mong pagsinta habang walang kakayanang masuklian ka ng buti. Kung nararamdaman mo as a praise church, may kailangan akong i-repent talaga sa Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh, Diyos ng katarungan. Sige po, lapit ho tayo. Lapit ho tayo. Gawa natin ng paraan. Dalawa lang ang pupuntahan natin. Either lumapit po kayo o uwi na po kayo. Uwi na po kayo pag hindi nyo po kayang i-repent. Kasi mamimiss lang natin yung opportunity. Sige po, come forward, come forward. Either magpalit loob tayo sa Diyos o puntahan natin pa rin yung sarili nating mundo. Come on, magtulungan tayo. Hallelujah. Hindi tayo matutuwa
na may isa man lang sa atin namumuhay ng kasalanan. Please come home. Come on. Hallelujah. Let the Spirit of God convict us. Hallelujah. Yung paglapit mo is gesture. Huwag mong hayaan na umuwi ka na hindi mo naramdaman yung pagbabalik loob, yung totoong pagre-repent. God loves you. Nahabag ang Diyos. Hallelujah. Huwag mong hayaang umuwi nang hindi baon ang kapatawaran ng ating Panginoon at ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabakula, Rabakusikala, Rabakade, Jesus. You are God. You are God. You are God. Merciful. Merciful, merciful, full of compassion, full of compassion. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Oh, thank you, God. Sa aking karunia. You are God. You are Jesus. Ako nang di kayang tumpasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya. Come home, my child. Hallelujah. Pag-ibig Oh, Rabakasakanda. Thank you, God. Thank you, Lord. Sa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sutulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sige po, this time, come on, silent lang po, silent lang, magpe-pray na tayo. Tingin lang po kayo sa akin, tingin lang po kayo sa akin saglit. Alam niyo po bang last Wednesday, ninakawan po ang church natin? Magpe-prayer gathering po tayo, ninakawan po tayo ng mga symbols. Ninakawan po yung multimedia natin. Pag malayo ka sa Diyos, mas malapit tayong gumawa ng kasalanan. Yun po yung delikado po. Ngayon lang tayo, hindi po isang beses lang to ha. Madami po rin kasama sa network churches. Pati simbahan ngayon, ninanakawan na. Sabihin niyo ho sa akin, gaano kasama ang mundo? Wala ho akong nakitang malapit sa Diyos na nagnakaw. Wala ho akong nakitang malapit sa Diyos na nag-isip ng masama sa kapwa. Totoo po yan. Kahit magnanakaw, papasok na po sa lugar natin. Basta lang magkapera. Doon po ako natatakot. Pag nanatili tayo na malayo sa Diyos, normal na normal sa atin ang makagawa ng kasalanan. Yung may asawa ka pero niloloko mo yung asawa mo. So this is the time. There is no condemnation. There is no guilt. There is no shame. Sana maging salt and light tayo. Saka huwag niyo pong kalilimutan, habang inaangat ka ng Diyos, habang pinagpapala tayo ng Diyos, hindi ka Diyos. Hindi ko mo pastor po ako, may license na ako maging arrogante. Hindi ko mo nasa finance, sila yung maghahari-harian. Hindi po. Mapaglingkod po yung mga iyan. Kahit mga usher, wala tayong karapatan magsungit. Worship team, hindi kayo po yung pinakasikat sa lugaring ito. Kaya, sana ma-check lang natin yung puso natin. Sana ma-check lang din natin.
Ilan na yung taong nawala dahil sa hindi natin na correct na ugali? Sabi sa Bible, yung mga katitisuran daw, sana totoo pala yung parang taal. Totoo sabi sa Bible, dapat daw sa kanya bitinan ng malaking bato at hihagis. Ang ibig sabihin lang noon ganito, Panginoon, kung mabubuhay ako at marami pong matitisod lang sa buhay ko, kuhanin mo na lang po ako. Ako ganun din po ang prayer ko. Pag Lord, yung makakasakit lang ako at hindi na po pagpapala ang buhay ko, kuhanin mo na lang, Panginoon, ang buhay ko. Kasi anong silbi ng buhay kung hindi tayo magiging pagpapala sa karamihan? Yun ang purpose natin, to become a blessing, not to manipulate people, not to control people. You are here, kaya ka pinagagaling ng Diyos para lalong maging mapaglingkod. Ang panalangin ko po, hindi pa rito nagtatapos ang repentance. Sana pagsusulat natin mamayang gabi between you and the Lord, sulat mo lang, tingnan nyo po may totoong kalayaan. Kasi pwede naman lumapit kayo dito pero ganun pa rin ang buhay mo eh. Wala ka palang dapat baguhin. Ang Praise Church, para sa mga makakasalanang tao na gustong baguhin ng Panginoon, para sa may karamdaman ng puso na gusto ng Diyos na pagalingin, there will be no self-righteous here. Can I hear amen? Lagay natin yung kanang kamay natin sa ating puso. Holy Spirit, Holy Spirit, hindi lang po dito sa lugaring ito, kundi sa iba't ibang lugar. After ng prayer and fasting, sana dumaloy lang talaga, Panginoon, na tulungan mo kami. Tulungan mo po kaming itama. Nahihirapan po kasi kami eh. Minsan kahit gusto namin baguhin ang sarili namin kung sa aming sariling lakas lang, hindi po namin kayang baguhin. Lord, tulungan niyo po kami, O God, na maging malinis yung puso namin. Panginoon, kung meron man akong hinihiling dito, sana po, hindi nabanggit sa prodigal son, kung naayos ba yung prodigal son, saka yung panganay, wala pong kwento eh, na nagkasundo sila. Pero sana, Panginoon, sa amin dito, kung meron ditong hindi magkakasundo, kung meron ditong hindi ayos ang relationship, Panginoon, sana yung umagang ito, gamitin mo. Mahal namin ang bawat isa. Wala kaming nais na saktan ng bawat isa. Kung meron man kami sa oras na ito na pinalalayas, anumang uri ng gawa ng kaaway, we rebuke it, O God. Any divisive spirit, in Jesus' name. If there is also Jezebel spirit that manipulates the mind, na pinagkakagulo niya at nagiging sanhi ng mga kaguluhan, in Jesus' name, we rebuke it, O God. And right now, we apply the blood of Jesus. Kung meron ditong pamilya sila pero hindi nag-uusap-usap. Magkaka-cell group pero hindi nagbabatian. In the name of Jesus, we rebuke it, O God. Sana lang, Lord, lambing lang. Lahat kami dito uuwi, lalabas, na kinunbi kami ng Holy Spirit. Hindi po si Pastor Loy, kundi yung mensahe na nagsasabing, hindi pa huli ang lahat. Hawakan nyo nga po yung isang katabi nyo po. Come on. Kaya mo siyang akbayan. Lahat tayo prodigal muna ngayon. Lumayo, nagbalik loob, pinagpala ng Diyos, and we will not become a slave. We will become slave no more kami, Panginoon. Hindi na kami paalipin pa, hindi na kami padadaya pa. Can you pray to your brother sa oras na ito? Say nga, just bless him lang, or just bless her lang po. Come home and stay free. Come home. Yan lang ang gusto ng Diyos, maging honest. Kaya tayong baguhin ng Panginoon. Kaya tayong ayusin ng Diyos.
At ikaw ay magiging pagpapala sa city, sa lugar, sa barangay na iyong kinaroroonan. Pagbalik mo, isa kang malaking pagpapala. Isa kang malaking liwanag sa lugarin niyo. Hallelujah. Jesus. Let the precious blood of Jesus cover this place. Hallelujah. In the name of Jesus, pinapanalangin ko, hindi kayang nakawin ng demonyo yung pagpapalang inilaan sa iyo ng Diyos. Hindi tayo papayag na nakawin ng demonyo ang ganda ng relationship na meron ka sa iba. Hindi natin ipapanakaw yung joy of serving the Lord. Hindi natin ipapanakaw yung maging pagpapala ka sa iba. Thank you, God. Salamat po, Holy Spirit, sa lagi niyong pagsubaybay sa amin. Ikaw lang ho ang laging bida sa Praise Church. Ikaw lang ang lagi naming maitaas, even sa mga outreaches namin po, Panginoon. Gamitin niyo lang po kaming pagpapala, O God. Gamitin niyo po kaming pagpapala. Lahat ng nakaranas sa umagang ito ng totoong kalayaan at nakabalik po sa tahanan natin, pumalakpak ng napakalakas para sa Panginoon. Hindi ka lang nag-worship service, hindi ka lang dumaan, talaga na-experience natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah. You may now go to your seat. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Salamat, salamat. God bless us. Double check your gamit po. Double check your gamit. Hallelujah. Salamat, salamat. Salamat, worship team. Hallelujah.